kung saan ito po ay binubuo ng mga Corsilyesta ng Maria Ina ng Kapayapaan Paris dito po sa Kasiglahan Village ng Calvan. Sa pamumuno po ng aming po presidente o coordinator, si Brother Ruel, palakpakan po natin. Sa pamamagitan din po ng patitiisan at pagtutulungan ng Biblical Apostolate sa pangunguna po ni Sister Nida Jacobo, alam po. Sister. At sa napakasipag po na atin pong pamunuan po ng o miyembro ng ating chapel dito sa ating Our Lady of Immaculate Conception, si Sister Malu. At hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung hindi po ang tatay, ang haligi ng ating pong parokya. Ito po yung, sila po ang nagbibigay kalakasan sa atin. Ito po ang Paris Pastoral Council, ang ating pong Brother Ed. Ayan po siya. Kakibat po sa paghihirap ang kanyang pong kabiyak, si Ate Beth. At siyempre, sa hapon ito, sa atin lahat, sa lahat ng sulok ng mundo, isang magandang hapon ang pagbati ng mga Corsilyesta sa inyo. Palakpakan natin ito. Bago tayo magpatuloy, sa muna patalastas. Natin yung insight ni Ate Malu sapagkat si Ate Malu naman ay talagang mayroon ng pagkakaalam sa mga bagay-bagay. Bihasang-bihasa. Bihasang-bihasa. Ate Malu. Ano lang, makikinig lang mabuti. Ayan. Tsaka po tuloy na nag-aaral. Oo, tsaka po tuloy na nag-aaral. Oo, base po doon sa ating mga nabasa. Ayon sa ating Panghelyo ngayon, simple lang naman di ba? Pag-ibig, sabi nga ni Father kanina, yung ating tema, ito yung sa pag-ibig. Hindi tayo mabubuhay kung walang pag-ibig. Diba? Tama yun. Pag may pag-ibig ka talaga, lahat magagawa mo. Yung utos ng Diyos na basta may nakuha ka sa puso mo lang, tunay na pag-ibig. Ako, sa akin lang, talagang masusunod mo eh. Yung sinasabi nila na pag may pag-ibig ka, lalo na yung pag minura-mura ka, ginanon-ganon ka, kung ano na sinasabi. Mahirap kaya magpatawad. Pero kung may pag-ibig ka, madali lang yun. Parang wala lang yun. Kasi hindi ka pinapagdanon. Pag may pag-ibig ka, lalo na pag yung pag-ibig mo, may kasamang pananampalataya. Totoo yun. Kahit hindi mo masabing plastic eh. Kasi kahit na makipag, ano ka, kahit kaninong tao, basta yun yun talaga ang nararamdaman mo eh. Kung ikaw, halimbawa, kasin mo. Hindi naman sa pag-aano bilang nakakatanda. Napapansin ko kasi, sister din, ilang taon ka na sister din? Aba, sister din. 49. Bata pa. Yes, si Sister Rosalie. Ayun si Sister Rosalie. Ano ko na sa pagsama-sama natin yung mga kagrupo, nakikita ko na kung sino may mga may pag-ibig. Kahit sa amin dyan sa parokya, sa aming chapel. Alam ko din yung kung sino na yung may pag-ibig din kay sa Diyos. Kasi yung hindi mo naiindahin eh. Yun lang ang aking masasabi. Ang ganda kaya nito ngayon. Pag nilayan natin, lalo na yung may mga medyo may mga kagalit, yung may mga sama ng loob, yung may mga hindi makapaglingkod dahil may narinig, gano'n. Alam mo, maraming sagabal dahil kung hindi mo talaga iintindi yung ebanghelyo natin ngayon. Kasi kailangan yung pag-ibig mo sa Diyos, walang anumang sagabal. Ano man ang sabihin, kahit dito sa amin, di ba nag-aalay din kami, nagpapaalay kami. Tapos yung iba, bakit hindi na sila pumupunta? May mga nanay kasi, alam mo natutuwa ako kasi may mga nanay na pumupunta.
ano, di ba magandang halimbawa yun at saka magandang improvement yun na pati sila, parang punta sila doon para magdasal yun, hindi para ilan. Kaya lang, mayroong mga ibang tao na hindi naman natin sinasabi na demonyo sila. Hindi naman natin sinasabi na sumunod sila ng demonyo. Kaya lang, sinasakyan ng demonyo yung kanilang nararamdaman kasi hindi sila nagsisimba, hindi sila nakikinig. Parang hindi sila nakakapag-aral tungkol sa Diyos. Imbis na patuloy kang mag-aral, parang hinihinto mo eh. Kaya hindi lumalago yung pag-ibig mo sa Diyos. Kaya, kasi may kumuha na kami ng mga donations. May nag-donate na sa amin 30 pieces na, na notebooks. Tapos, naghihingi pa kami. Yung 30 pieces na sa isang pamilya pa lang yun, pwede sa Bisamis. Nagbigay na siya, nag-commit na siya. Marami pang iba, si Sister Rosalie, nagbigay na rin ng... Kasi parang, yun yung maliit na paraan mo para makatulong sa maliliit natin. Apostolate mo. Yun, kung walang gagawa nun, sino, di ba? Ngayon yung iba, mayroong tao na hindi mo malaman kung ano yung gusto. Parang walang pag-ibig sa kapwa. Buti nga may taong gumagawa ng ganun. Sana naman, huwag siraan. May narinig sila na ganun. Parang humihinto. Kasi sabi, kaya lang kami pumupunta doon, yung mga anak nila, dahil para makatanggap ng ticket. Pero ang punta naman nila doon daw ay manalangin. Sabi ko, bakit? Wag, alam mo, sabi ko, kung talagang ano ang devotion mo kay Mama Mary. Kasi itong month of May, kay Mama Mary talaga yun. Dito mo talaga ipakita yung devotion mo eh. Magsakripisyo ka, kahit anong, wala ka, basta ituloy mo yung sakripisyo mo na yun. Alam mo, makitya mo, dumadaloy siya eh. Kasi experience namin, 3 years na kaming ganito eh. Buti nga ngayon may kaagapay na ako si Sister Rosalie. Ako ate, sino ang sasagot ng sponsor ng pagkain? Kasi kita mo mga 60 children, hindi lang 60. May mga dumarating pa ng mga hindi naman nag-aaral, naliliit, alam mo, hindi na pakainin yun. Basta sinusobrahan namin yun. Kasi sasabihin niya, ate, sina-sponsor na yun. Sabi ko, parang walang nagsabi. O di, kami ang sagot noon. Kami na, pamilya na namin. Kahit ano, pwede. Kahit maliit na bagay, basta, maraming paraan eh. Tapos, si-share siya. Sabi niya, sige ate, pag champurado, magbibigay ako ng malaki. Dadagdagan ko na. Ako na bahala lahat. Alam mo, malaki. Hindi sa nakakatuwa dahil nabawasan yung pabigat sa akin. Hindi yun eh. Kundi may isa akong kaluluwa, may isa akong tao na naramdaman niya yung pagmamahal kay Mama Mary. Yun din ang sinasabi ko siya. Tapos sabi dun sa taas ni yung sabi ko nga dito eh, na nakakahiya naman kay Ate Malu. Sila na lang nag-disco. So sabi ko, saan mga paraan eh. May darating. Kahit may mabay na kuryente, maya meron. Maya meron kang paraan. Yung hindi naman yung umuulan na lang galing sa las. Dumarating yung paraan. Dumarating sa isip mo. O kaya biglang hindi mo inaasahan tao may darating. Ganun yun. Kasi yun nga sinasabi natin na panawakin natin yung pag-ibig natin. Pagka hanggat lang kung anong meron. Hindi sa pag-ibig sa Diyos yun eh, paano mo ipapakita, kundi sa labas ng simbahan, hindi lang nagpupunta ka sa simbahan para manalangin, magsimba. Kundi paglabas mo ng simbahan, sabi nga ni Father, paglabas mo ng simbahan, doon mo ipakita yung pag-ibig mo kay Kristo, ipalaganap mo yun. Kaya lang malaking naitulong ako kasi, diba, suplada ako eh. Alam ko, inaamin yung kabataan ko na 30s, 20s, suplada ako lang, kakailan sa mga sa amin simba. Ilalagaan ko yung mga anak ko. Kaya lang, kailangan mo pala yung ganun. Kailangan mo talaga yung gano'n mag-extend ka ng iyong, extend families. Kaya kung minsan, wala dyan si bibigyan, wala dyan si bibigyan. Kaya kung minsan, siyempre bilang tao, hindi ka naman perfect, nag-aalala ka rin kung minsan. Pero, pikit mo na lang yung mata mo. Hindi totoo yun. Yun lang ang maisishare ko talaga. Pag-ibig talaga, malaki talaga may tutulong yun sa... Palakpakan natin si Ate